Red alert na rin ang PNP sa Metro Manila kasunod ng Marawi bombing. Pinangangambahan kasing kumalat ang karahasan sa Metro Manila lalo ngayong holiday. Live mula sa Cubao, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong sabi ng PNP sa bantanga ng spillover ng mga terrorist group sa Metro Manila? Cheryl, direktang tinanggi ng PNP na meron silang namomonitor na seryosong banta pagdating sa seguridad dito sa Metro Manila kasunod nga ng Marawi bombing. Pero dahil papalapit na rin yung holiday season, ayaw daw pakampante ng mga otoridad. Mula sa mga bagahe, upuan ng mga pasahero hanggang sa mismong bus, isa-isa yung inikutan ng mga K9 unit ng Quezon City Police District. Kapansin-pansin din ang nadagdag na bilang ng mga pulis sa paligid. Ito ang naabutan naming sitwasyon sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City matapos ang malagim na pagsabog sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi habang may misa nitong weekend. Aminado ang mga pulis, malaking hamon ang papalapit na holiday season lalo't dumarami ang tao sa labas. Usually, ang mga delikadong component na nakakapinsala ay concealed po yan na hindi po natin madidetermine yan with the naked eye. Kaya kailangan po natin yung mga technical services, lalong-lalo na po yung EOD-K9 units. Pinakabinabantayan din ng mga lugar, sambahan. Isa po sa mga direktiba ay yung makipag-coordinate kami sa mga place of worship, kagaya po ng simbahan, pati po sa mga iba pong denomination. Pumunta po kami sa kanilang mga religious leaders, security officers, and niremind po namin sila yung mga risks involving sa pag-manage ng security. Sa ngayon, nasa heightened alert status ang PNP sa Metro Manila. Pero nasa mga regional director na raw ang pagtataas nito sa full alert sakaling kailanganin. Sabi ng mga pulis, normally nasa 4 hanggang 5 beses kada araw ang ginagawa nilang pag-iinspeksyon sa mga tinatawag na places of convergence o yung mga marataong lugar gaya na lamang dito sa bus terminal. Random yung ginagawa. Ibig sabihin, walang specific na oras at pwesto ang pag-iikot ng mga otoridad. Pati ang mga mall, in-inspection din ng mga pulis. Gayon din ang mga events venue. Approve ito sa mga commuter at mga namamasyal. Pero wag naman daw sanang ningas-kugo ng ginagawang inspeksyon ng mga pulis. Dapat palagi na nag-inspeksyon para sa ng publiko, kaligtasan ng publiko. Dapat nga araw-araw mag-inspeksyon sila sa mga bus. Bakit po? Para safety Siyempre natatakot po, baka mangyari din sa amin yun. Sana po alerto sila sa sa mga pasahero. Pagilinaw ng PNP, wala silang namomonitor na spillover ng terorismo sa Metro Manila pero ayaw nilang pakampante. Like I said, these are constantly being validated po not only of the PNP but other security forces as well. We make sure na nasusustain po natin yung police visibilities and presence dyan po sa mga places of convergence po. Hindi pa rin daw napapanahong magtaas ng state of emergency. Cheryl, kasabay ng ginagawang pag-iigpit nga ng PNP in terms of security, madalas naman yung ginagawang paglalatag ngayon ng mga checkpoint sa mga kalsada, gaya na lamang dito sa Aurora Boulevard sa Quezon City kung saan iniisa-isa na nga rin isisitahin or sinisita ng mga pulis yung mga motorista, particularly yung mga motorsiklo dito para malaman kung mayroon bang mga nasa illegal na gawain o lumalabag sa batas. No? Ito yung mga iniiwasan nila mangyari sa lansangan. At the same time, ito mga ganitong eksena raw, asahan na mas magiging visible o kapansin-pansin lalo ngayong papalapit na ngayong holiday season kung saan maraming taong nasa labas ng kanilang mga bahay at nasa mga marataong lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.